Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At subayin niyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa loob pa rin ng oktaba ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kailangan nating maunawaan na sa ating buhay ay lahat ng mga taong nakakatagpo natin ay may tulong sa ating paglalakbay pabalik sa kaharian ng Diyos. The people that we meet in life are never an accident. God always planned that we meet these people in our lives so that we can become better and more holy. Pag binigyan ka ng mabuting tao ng Diyos, ito ay para magkaroon ka ng magandang alaala. Pag ikaw ay nakatagpo ng masamang tao, siya ay nagsisilbing isang karanasan sa iyo. Pag ikaw ay binigyan naman ng isang malalang tao ng Diyos, siya ay nagsisilbing aral o lesson sa iyo. Pero pag tayo naman ay binigyan ng mga pinaka-the best, pinaka-mababait, at pinaka-mapagmahal na tao ng Diyos, tayo ay binibigyan niya ng mabuti at masayang karanasan. Ang tanong, ang Panginoon Jesus, nararanasan ba natin? Nakakatagpo ba natin siya sa paglalakbay sa buhay na ito? Magandang tanong at pagmunihan. Ano naman ang epekto ng ating pagtatagpo kay Jesus na muling nabuhay? Nandiyan ang Diyos, pero madalas hindi natin siya pinapansin. Nandiyan ang muling nabuhay na Kristo, pero madalas hindi natin siya pinakikinggan. Mga kapatid, sa banal na misang ito, buksan natin ang ating mga isip at puso, ating mga tenga sa salita ng Diyos. Dito natin nakakatagpo ang ating mahal na Panginoon. At naway sa ating karanasan, sa pakikisa sa Kanya, meron sanang magbago, mas mabuti sa atin. Maging mabuti sana ang ating pag-iisip, mapuno sana ng tuwa ang ating puso, maging mas payapa tayo sa ating pamumuhay, at maging mapagmalasakit tayo sa ating pakikitungo sa ating mga kapwa. Sa napakaraming beses na kung saan, dahil sa dami ng ating mga ginagawa, dami ng ating mga iniisip, hindi man natin napansin o nasumpungan o naramdaman na katabi pala natin ang Diyos. Naway maging karapat-dapat tayo makatanggap sa Kanyang banal na katawan at dugo, at ito ang magpalakas muli sa atin sa pagpapatuloy natin sa ating paglalakbay dito sa mundo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon. Patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitignan ng ganyan? Akala ba ninyo na palakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahilan sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasiya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga.
At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, "Ang Panginoon inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo, at lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin." Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng propeta ay para sa inyo. At kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng iyong mga ninuno, nang kanyang sabihin kay Abraham, "Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi." Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod, at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw, O poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya sa sukal mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya sa halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibon nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdibang tayo ng lubos, purihin ang manunubos, Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, samantalang sinasalaysay na mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala, nang pagpipira-pirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulimihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito, hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba kayo riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi na mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo,
nung kasama-sama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganitong nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at Happy Easter po sa inyong lahat. Dasal at dalangin ko po na sana ngayong muling nabuhay ang Panginoon ay nabuhayan din kayo. Ngayong Easter is, dito po lumilitaw ang liwanag. Sana nakikita nyo na din ang bagong liwanag o bagong pag-asa sa inyong buhay, gitna ng inyong mga problema. At patuloy po ang ating pagkanta. Hallelujah! Ibig sabihin, praise the Lord. Let us continue praising God in the midst of our challenges in life. Makikita niyo po, yan ay malaking tulong sa inyo para magkaroon kayo ng panibagong buhay at panibagong lakas. Amen? Amen. Tanong ko lang po sa inyo, nag-alarm clock po ba kayo? Bago po kayo matulog, nagseset po ba kayo ng alarm clock? Iba pong usapan yung nagigising ba kayo sa alarm clock? Pero sa tingin ko naman po, halos tayong lahat, hindi po ba, nakasanayan na nating mag-set ng alarm bago tayo matulog. Pero alam niyo po ba, meron pong 4 na klaseng tao, depende po sa paggamit nila sa alarm clock. Matutukoy mo yung ugali ng isang tao doon sa reaction niya doon sa alarm clock. Sino po yung 4 na klaseng taong ito? Una po, meron pong tao na kahit na narinig na niya yung alarm, hindi pa rin nagigising. Napakalakas po nung tunog ng kanyang alarm clock. Magigising na po lahat ng mga natutulog sa bahay, pati po yung kanyang kapitbahay. Mabubulabog na po yung manok, yung pusa, yung aso, yung kanilang mga alaga sa bahay, lahat na po ay gising. Puwera lang siya. Mahimbing ang kanyang tulog. Yan yung mga taong mahilig natutulog at ang hirap gisingin. Ano po ang mga taong yan? Ang tawag ko po ay mga sleepers, mga mahilig natutulog. Yung pangalawang klaseng tao ay yung mga tao na pag narinig nila kanilang alarm clock, magigising naman. Sandali. Pero nung gagawin, pipindutin ulit yung cellphone. Yung snooze button. Minsan, yan yung mga tao na ang dami pong sineset na alarm. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Pag nag-alarm na, papatayin, extend yung tulog. Pinopostpone, pinagpapaliban yung kanilang paggising. Sila yung mga taong sinasabing, konti pa, mamaya na. Ang tawag ko po sa mga taong yan, sila po yung mga snoozers. Mga medyo tamad. Yung pangatlong klaseng tao ay yung mga tao na pag narinig yung alarm, magigising naman, tatayo agad. Hindi na po i-snooze, pero nandun pa rin po sila sa kanilang kama. Minsan, sila yung mga taong magtatrabaho ng kakaunti, pero pagkatapos po ng kanilang ginawa, babalik po sila dun sa kanilang kama. Sila po yung mga tao na konting trabaho, pero agad napapagod, babalik at babalik dun sa kama. Sila din po yung mga tao na minsan pagkagising, nagmumuni-muni, tinatanong, bakit ba ako buhay? Ano kayang gagawin ko? Sila po yung mga taong tinatawag kong the fallers. Falling again, sleeping again, bumabagsak, bumabalik ulit dun sa kama. Parang hinahatak sila ng kanilang mga higaan. Medyo mahina po ang kanilang determinasyon. Pero yung mga pang-apat na klase ng tao, sila po yung madalas nauuna pang nagigising sa kanilang alarm clock. O pag narinig nila yung unang tunog ng kanilang alarm, papatayin. Tatayo na agad sa kama, magtatrabaho na,
maliligo na, papasok na, magsisipag na, makikipagbuno na sa buhay. Ang tawag ko po sa mga taong yan, sila po yung mga wakers. Agad nagigising dahil sila ay inspired. Alam nila ang kahulugan ng kanilang buhay. Alam nila ano dapat ang kanilang gawin. Klaro sila sa kanilang mga panaginip at pangarap sa buhay. At nauunawaan nila na hindi nila makakamtan ang kanilang gusto sa pagtulog lang. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, saan po kayo dito sa 4 na klaseng tao? Kayo po ba yung mga sleepers? Yung mga gusto na lang na nananaginip? Yung gusto nila na buong araw nandun lang sila sa kanilang mga kama? O yung pangalawa, kayo po ba ay mga snoozers? Yung mga pinagpapaliban, yung pwede naman nilang gawin. Sila yung mga may manyana habit. Mamaya na, magagawa ko din yan. Hanggang mabubulaga sila na sa kakapostpone, hindi nila nagawa yung kailangan nilang gawin. O kayo ba yung pangatlong klaseng tao? Yung mga fallers. Yung mga mahihina ang kanilang loob. Yung mga agad napapagod. Yung konting trabaho lang ay agad gustong huminto na, magpahinga na, balik ng bahay, balik sa kama. O baka naman, kayo yung pang-4, mga wakers, mga determinado, mga may pangarap, mga inspired. Saan po kayo dyan? Mga kapatid, bakit ko sinasabi ito? Kasi hindi ka magkakaroon ng gana kung wala sa iyo ang espiritu ng muling nabuhay na Panginoon. Kita niyo po sa ating ebanghelyo, nagpakita si Jesus na pinatay pero muling nabuhay. At anong ginawa niya sa kanya mga alagad at disipulo? Tinuruan daw sila. At pagkatapos niyang tinuruan, binigyan sila ng misyon. Sinabi na sila ay magpapahayag ng pagsisisi, pagbabagong buhay ng mga tao. Binigyan sila ng misyon ng ating Panginoon na magpahayag, ipangaral ang mabuting balita. My dear friends, the Spirit of the resurrected Christ, the Word of God is our alarm clock. Ginigising tayo ng Espiritu ng Diyos. Binibigyan tayo ng panibagong buhay ng salita ng Diyos. Ang tanong, ano ang gagawin mo pag tinanggap mo na ang salita ng Diyos? Ano ang susunod mong hakbang, kilos, pag nadama mo ang espiritu ng muling nabuhay na Panginoon? 4 lang naman po ang pwede nating gawin. First, you can be a sleeper. You can remain ignorant, mangmang, hindi pinapansin. Naririnig mo, pero wala kang gagawin. Marami po mga taong ganyan. Hindi po ba? Alam nila, nakikita nila sa Facebook, naririnig naman nila ang salita ng Diyos. Alam nila sa kanilang mga konsensya. Pero tingnan niyo po, wala kayong makikitang kilos. Walang pagbabago sa kanila. Sila pa rin nananatili dun sa masamang ugali. Tinutulugan nila yung mabuti na pwede nilang gawin. Sleepers, natutulog lang, unconscious, hindi mulat. Pangalawa, pwede ka rin naman maging snoozers, pinagpapaliban mo. Narinig mo ang salita ng Diyos, nararamdaman mo, alam mo sa sarili mo, anong kailangan mong gawin. Pero ano sinasabi mo? Bukas na lang, mamaya na. Kasi masyado ka pang nag-i-enjoy sa iyong pagkakasala. Kasi ayaw mo magbago dahil para sa iyo, mahirap ang pagbabago. Nagpapabukas yung magagawa nilang tama ngayon. O baka pangatlo, ang yung reaction ay pwede kang maging followers. Sila yung mga, natanggap nila ang salita ng Diyos. Makikita mo naman na masigasig sila, masipag sila, pero hindi nila nasusustain. Hindi sila nakakapagtagal. Ilang araw o ilang buwan, maaalala nila yung kanilang dating ugali. Tutuksuhin muli sila ng demonyo at magbabalik sila doon sa kanilang dating buhay. Dati, palasimba na sila, paladasal na sila, pero dahil nakinig na naman sila sa demonyo, makikita mo, babalik na naman sila dun sa dati, sa nakasanayan nila. Hindi sila nagtatagal sa pagbabago. Mga kapatid, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na maging pang-4 na uri na tao. To be wakers. Ang magising na tayo sa ating pagkatulog. Ang umalis tayo
sa komportableng kama ng pagkakasala. Pag tinanggap mo na ang salita ng Diyos, kung nauunawaan mo, kung nararamdaman mo ang presensya ng Diyos, naway yan ang magbigay ng lakas sa iyo at gana. Naway ang grasya ng Diyos ang magtuloy-tuloy mapagbago ang iyong kaisipan at naway din sa pamamagitan mo may mapagbago kang tao. Amen? Paggising ka na, huwag ka nang matutulog. Paggising ka na, gamitin mo ang buhay mo para makatulong ka, para makagawa ka ng mabuti at sa pamamagitan nito, magkaroon ka ng mabuting bunga. Ang tanong lang, nararamdaman niyo ba ang Diyos sa inyong buhay? Ano ang gagawin mo ngayon na naririnig mo ang salita ng Diyos? Mga kapatid, tandaan niyo po, sayang kung naririnig natin ang salita ng Diyos, kung nararamdaman natin ang kanyang presensya at binabaliwala natin siya. Dahil tayo ay dinadala ng Diyos sa mas magandang sitwasyon o sa mas magandang kalagayan ng ating buhay. Hindi ka makakarating sa mas magandang karanasan kung mananatili kang nananaginip lang. Sa iyong pagtulog, wala kang mararating na malayo. Pero kung ikaw ay ginising na ng Diyos, hindi panaginip ang binibigay niya sa iyo, kung hindi isang pananaw. Yang pananaw na yan, sana sundan mo dahil may naghihintay na napakalaking pagpapala sa iyo. Madalas po, ang dami pong pumupunta dito sa parokya at sila po ay nagpapa-counseling, humihingi ng advice sa akin. At madalas, isa lang naman po ang advice ko sa kanila. Sinasabi ko na magdasal, pero ito yung tanong. Itanong nyo sa Diyos, itanong nyo kay Jesus, ano ba ang gusto niyang pagawa sa inyo? Pray the prayer of Jesus. Father, what is your will? Dahil, pinapaalala ko po sa mga tao, totoo yung turo ni Jesus. Ask and you shall receive. Ask, hindi lang po ibig sabihin humingi. Ask, ibig sabihin ay magtanong. Magtanong kayo sa Diyos at hindi tayo mapapahiya. Ibibigay niya ang sagot. Pero alam niya po kung ano yung problema. Marami sa atin, alam na ang sagot doon sa ating mga problema. Marami sa atin, alam na kung anong pinapagawa ng Diyos. Pero anong problema? Ayaw gawin. Ayaw sundin. Nung ginagawa, nananatiling tinutulugan lang ang salita ng Diyos. Nananatili na hindi pinapansin ang kagustuhan ng Ama. Mga kapatid, sayang ang presensya ng Diyos. Sayang ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Mga kapatid, palagi tayong ginigising ng Panginoon sa Kanyang Espiritu, sa Kanyang karunungan, sa Kanyang salita. Sana naman, buhayin natin ito, sundan natin para yan ang maging daan ng ating pagbabagong buhay at magkaroon din ng magandang bunga sa ating buhay at sa buhay ng iba. Amen. Sa bawat dasal at dalangin, ating sabihin sa Diyos, tayo'y nagpapakumbaba sa Kanya. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami bilang isang simbahan. Naway maging tapat kami sa pagpapahayag sa Ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong muling nabuhay, mahihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang banal na kasulatan naway makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos na aming Ama, nag-aalab ang aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong anak. Tanggapin mo ang panalangin ng mga naglalakbay sa Kanya sa daan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo tanggapin ang aming mga alay na ngayoy inihahain para sa mga hinirang, upang ang mga nilood mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa ngayong araw, pinagdiriwang namin ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umaako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan sa pagkamatay niya sa banal na krus. Ang kamatayan namin ay kanyang dilupig sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ng aming makamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo po tayo, manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayoy pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ano ang epekto ng Diyos sa iyong buhay? Kung nga ang ating pakikitungo o pakikipagsalamuha sa iba ay may epekto, may dating sa atin, meron din bunga ang ating pakikipagtagpo sa Diyos. Balikan niyo ang unang pagbasa, napakaganda. Na dahil nakatagpo na mga apostoles ang muling nabuhay na si Jesus, si San Pedro at San Juan, sila din ay nakakapagpagaling na mga may sakit. Pinagaling nila ang taong pilay o paralitiko sa ngalan ni Jesucristong muling nabuhay. At ang mga hindi naman naniniwala kay Jesus, ano ang nagiging bunga ng kanilang buhay? Sila ay naninira, sila ay nagagalit, sila ay naiinis. Walang espiritu ng buhay at tuwa sa kanila. So, tanungin niyo po, kung ano ang nagiging bunga ng ating pakikipagtagpo sa Diyos. Baka naman, nandiyan ang Diyos, pero dahil ikaw ay mahilig na natutulog, hindi mo siya pinapansin, walang bunga ang kanyang presensya sa iyong buhay. O baka naman, pinagpapaliban mo, tinatawag ka na niya sa isang panibagong buhay, pero sinasabi mo, mamaya na, mamaya na. Wala ding lilitaw na mabuti at maganda
sa inyong buhay? O baka naman, inumpisahan mo na, pero bumalik ka na naman sa dati, ay hindi po hinog ang mabuting bunga sa inyong buhay. Kung magtitiis tayo at pagpapatuloy natin ang isang mabuting buhay, isang matuwid na buhay, isang tapat na buhay sa Diyos, makikita niyo po, mamumungang maraming grasya at pagpapala ang inyong buhay. So sa gitna ng inyong mga problema, may binabayaran ka mang utang, nag-aaway kayo, hindi kayo magkaintindihan ng iyong asawa, matigas ang ulo ng iyong anak, may sakit ka, nag-aalala ka. Sa gitna ng iyong mga problemang ito, seek first to encounter Christ and allow the Word of God, His teaching, to wake you up so that this would become your light and your guide in the journey of life. Pinagdarasal ko po na pag kayo ay nagising na ng Diyos, sana tuloy-tuloy na. Huwag na kayong babalik sa kama ng kasalanan at katamaran. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos na makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Si Jesus